biglang inalok ni Claro para kapalit ng pagsinghot ng pulbos o pulburon. Magalang na tinanggihan ni Mabel ang offer na pulbos ni Claro. Sorry, Claro, hindi po talaga ako nagpupulbos. Bawal po sa akin yung pulbos. Palisin niyo na po ako, Claro, the cabinet secretary. Yes, tisoy daw si Claro. That's the clue, sabi ni Roland. Si Claro ay isang tisoy at mukhang Bugs Bunny daw yung ngipin. Hello, handa na ba kayo sa ating part 2? Siyempre magbati mo tayo kay Chloe Pearl and Ruby Jane. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ng nag-aalyas na Maville. At ito ay babasahin na natin. Ang kwentong orgy. Okay? Hindi natin alam, ang script na ito ay makatotohanan. Ito ba ay naganap? Kayo na ang humusga. Alright, are you ready? Ang ating karakter ay si Maville. Alright? Alright, so tignan natin ang ating kwento. Okay, alam naman ninyo na ang bangag cabinet ay marami talagang karumal-dumal na ginagawa. So, ang bida sa kwentong ito ay si Maville. Ito ang bida sa kwento. Okay, sisimulan na natin ang ating storytelling. Alright, sa mga palangga ko, ito po ay, bigyan ko lang kayo ng background bago pala tayo magbasa ng story. Ito ay di umano ay cabinet secretary ni Bangag, madami yan sila, na pinilit ang mga kababaihan na magtsuba-chuchu, magdilap-chuchu, at pinipilit silang mag-addictus benedictus. Alright, so hindi natin alam kung ito ay may katotohanan. Pero hayaan ninyong itago natin ang mga karakter sa kanilang mga pangalang Maville, Claro, Boknoy, at kung ano-ano pa. Tignan natin ang kwento. Okay. Dear Ate Maharlika. Hindi pala. Nasa third person pa tayo. Teka lang, modulate muna ako mga akla. Si Mabel, okay, ulit. Take 2, lights, camera. Quiet on the set, lights, camera, action. Si Maville ay isang aktres at modelo. Sa kanyang munting karera, nagkaroon siya ng pagkakataong gumanap sa ilang pelikula ng Betamax. Nagmumodelo rin siya para sa mga kumpanya para maipahiwatig ang kanilang mga produkto. Bilang isang independent contractor, palagi siyang naghahanap ng mga pagkakataon na ganito. Si Mabel ay isang actress at modelo. Sa kanyang munting karera, nagkaroon siya ng pagkakataong gumanap sa ilang pelikulang Betamax. Nagmumodelo rin siya para sa mga kumpanya para maipahiwatig ang kanilang mga produkto. Bilang isang independent contractor, palagi siya naghahanap ng mga pagkakataon na ganito. Ngunit, hindi pa in demand ang kanyang mga serbisyo dahil hindi pa siya kabilang sa mga sikat na Betamax actress. Aminado siyang kakaunti pa ang pagkakataon sa pag-arte at pagbumodelo dahil nagsisimula pa lamang siya. Sa totoo lang, palaging hindi tiyak ang kanyang kalagayang pinansyal. Dahil dito, kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang kumita kapag walang agarang oportunidad sa pag-arte o pagmomodelo. Isa sa kanyang mga kontak ay si Boknoy, ang kanyang manager sa industriya. Siya ang naghahanap ng mga gig para sa kanya at sa iba pang aktres at model na nais kumita sa pagitan ng mga proyekto. Kabilang sa mga gig na ito ang pagdalo at paglahok sa mga pribadong pagtitipon bilang host, usher, receptionist at iba pang katulad ng tungkulin.
Naganap ang gig ni Mavil noong Setyembre 2025. Ipinaalam sa kanya ni Buknoy, na manager niya, na siya ay nilapitan ng executive assistant ni Claro, isang top government official. Ayon kay Buknoy, naghahanap ang ang executive assistant ng tatlong babae upang dumalo sa isang pribadong pagtitipon na gaganapin sa penthouse ni Claro sa Makati City mula ika-7 hanggang ika-10 ng gabi, from 7 p.m. to 10 p.m. Sinabi rin ni Buknoy na magbabayad si Claro ng 250 piso at 50,000 piso o 250,000 pesos upang magpakita at gumanap na host at tatlong babae ng 3 oras. Kalahati ng bayad ay mapupunta kay Buknoy at ang natitirang kalahati ay mapupunta kay Mavil. Dagdag pa, magbabayad si Claro ng dagdag bayad kada oras kung sila ay mananatili lampas ng 3 oras. Sa totoo lang, nagulat at naintriga si Mavil sa oportunidad dahil alam niyang mayaman at maimpluwensyang tao si Claro. Nang tanungin ni Mavil kung ano ang kailangan niyang gawin sa gig, sinabi ni Buknoy na sila ay mag-i-entertain kay Claro sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, at pakikipag-usap. Tiniyak din ni Buknoy na sinabi sa kanya ni executive assistant na walang mangyayaring mapanganib o iligal sa pagtitipon. Dahil sa mga naunang referral ni Buknoy na palaging profesional at lehitimo, may tiwala na si Mavil. Right, Mavil? Sa kanya. Hindi na siya nagdadalawang isip. Pumayag siyang lumahok. Noong Setyembre 2025, bandang 7 p.m., nagkita sina Mavil at Buknoy sa Makati. Nakilala rin ni Mavil ang 2 pang babae na pumunta sa pagtitipon. Ngunit nakalimutan na niya ang mga pangalan nila. Pumunta sila sa gusali ni Claro sa Rockwell, Makati, at umakyat sa kanyang penthouse. Pagdating nila, sinalubong sila ni executive assistant. Tulad ng napag-usapan, binigay ni executive assistant kay Buknoy ang 250,000 pesos. Hinati rin ito ayon sa usapan nila ni Buknoy at nakuha ni Mavil ang kanyang bayad na kalahati, which is 125,000 pesos. Maisingit ko lang, ang laki pala ng kinukuha ng isang jugaw, kalahati. Anyway, ituloy natin ang kwento ni Mavil. Pagkatapos nito, umalis agad si Buknoy at executive assistant at silang mga babae ay naiwan sa penthouse. Habang hinihintay ni Mavil na magsimula ang pagtitipon, nakita niya na may ilang lalaki sa penthouse na tumatayong security ni Claro. Nakaposte sila sa mga pasukan ng penthouse at umiikot-ikot rin sila sa loob upang siguraduhin na walang papasok na hindi inimbitahan sa pagtitipon. Bandang 7:00 ng gabi, dumating si Claro. Nakipag-usap silang 3, kumain at uminom kasama siya. Napansin ni Mavil na may daladalang napakalaki at tila vacuum-sealed na plastic na puno ng cash si Claro. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, inihanda ni Claro sa kanyang mga security ang isang plato na may puting pulbos at gumawa siya ng mga linya-linya ng pulbos gamit ang isang plastic credit card. Malakas ang kutob ni Mavil na ito ay
coke o pulburon o katulad na sinisinghot. Gumamit rin si Claro ng isang perasong 1,000 peso bill na ginawang silindro na sinisinghot-singhot ang pulbos. Pagkatapos, inalok niya silang tatlo na gagawin din iyon, yung tatlong babae. Naging balisa si Mavil sa mga nakikita niya. Bandang alas 10 ng gabi, sinubukan niyang yayain yung dalawang babae kasama niya na umalis. Alis na tayo! Uuwi na tayo! Actually, dalawang babae ang kanyang kinuha. Kaya naman, tatlo sila. Ang sabi ni Mabel, uwi na tayo. Hindi naman tinitigasan si Claro. Si executive, sabi niya, no, hindi pala, executive assistant pala yon. Uwi na tayo. Ngunit pinigilan ni Claro at inalok sila ng mas malaking bayad kung mananatili silang tatlo. Okay. Ngunit, ipinakita niya ang plastic bag na punong-puno ng mga taling pera ng tig-1,000 piso o tig-1,000 pesos. Sa tansya ni Mavil, bawat tali ay nagkakalaman ng cash na may halagang 100,000 piso. Muli, inalok sila ni Claro na manatili at singhutin ang pulbos. Ayon sa kanya, magbibigay siya, o ayon kay Claro, magbibigay siya ng isang tali ng pera sa babaeng sisinghot ng isang linya ng pulbos. Sa sandaling iyon, si Mabel ay lubos na nagulat at nakaramdam ng matinding paggalito. Nalito si Mabel, ano ang gagawin ko? May pulbo sa lamesang ito. Bilang isang tao na nagmula sa payak na pinagmulan, hindi pa siya kailanman nakakita ng ganun karaming pera sa kanyang buhay. Para siyang nasa isang pelikula. Hindi gumagamit ng pulbo si Mavil, kaya't hindi siya pumayag sa offer ni Claro kahit pa ulit-ulit ang pag-alok sa kanya ng pera. Sinubukan ulit ni Mavil na umalis. Alis na ako. Ayoko na dito. Pero nakita niyang muli ang mga gwardya na nakapwesto sa pintuan ng penthouse. Walang makakalis sa penthouse na ito. Kung hindi, mayayari ka, Mabel. Adlib lang yon, alright? Hindi na rin niya sinubukan na umalis dahil kung susubukan niya, natatakot siya na maaari utusan ni Claro ang kanyang mga security. Nasasaktan siya o pipigilan siyang makaalis. Kahit na gusto niyang umalis. Tiyak na hindi sila papayagang makaalis agad ni Claro dahil sa mga bagay na kanilang nakita, lalo na ang pera at ang mga pulbos. Marahil dahil sa takot at pangangailangan, pumayag ang dalawang kasama ni Mabel. Pumayag ang dalawang kasama ni Mabel na mukhang pera. Eto sila. Kukunin na namin yung pera. Pambili din yan ng Chanel. Okay. Alright. Okay? Asa na yun? Takot na ngayon. Okay. Marahil dahil sa takot at pangangailangan, pumayag ang dalawang kasama ni Mavil at suminghot sila ng tig-iisang linya ng pulbos. Pagkatapos nakangiting binigyan ni Claro ng tig-iisang tali ng pera, iyong dalawang babae. Yay! May dalawang bungkos na kami! Alright, yun ang kanilang tinuran. Nagpatuloy ang party hanggang madaling araw. Paulit-ulit silang inalok ni Claro para kapalit ng pagsinghot ng pulbos o pulburon. Magalang na tinanggihan ni Mabel ang offer na pulbos ni Claro. Sorry, Claro, hindi po talaga ako nagpupulbos.
Bawal po sa akin yung pulbos. Paalisin niyo na po ako, Claro, the cabinet secretary. Anyway, magalang na tinanggihan ni Mabel ang offer ng napulburon. Pero payag ng payag naman sa alok ni Claro ang dalawa niyang kasama. Ito ang mga mata ko sa pulburon. Suminghot ng suminghot ang dalawang haliparot. Nang nakasinghot na ng marami ang dalawa niyang kasama, inalok sila ni Claro na makipagtalik o makipagtsubat-tsutsuk sa isa't isa. Magtsuktsakan kayo! Ayan, kapalit ng bayan. Pumayag sila agad at inaya rin si Mabel ni Claro na sumali sa pakikipagtsubat-tsutsuk. Sa totoo lang, nasilaw na si Mavil sa perang ibinigay sa mga kasama niyang babae. Kasi nga naman, sumisigaw na yung dalawa, "Yay! Yay! Mayaman na kami!" Kaya pumayag siyang makipagtsuktsakan tsenes sa kanila para makakuha rin siya ng bungkus-bungkus na pera. Paulit-ulit silang tatlo na inaalok ni Claro na suminghot at makipagtalik sa isa't isa. Nang maubos ang laman ng plastic bag ng pera ni Claro, pumalakpak siya. Yeah! At agad namang dinala ng kanyang mga security ang isang vacuum-sealed na bag na punong-puno ng tali ng pera. Yun pala ay sinyales. Hudyat na, more money! Kaya tila walang hangganan ang pera ni Claro. Sa kalaunan, inalok silang tatlo ni Claro na makipagtsuktsak sa kanya, kapalit ng mas maraming pera. Dahil sa laki ng perang inalok ni Claro, silang tatlo ay pumayag ng makipagtsuktsakan o makipag-orgihan kapalit ng pera ng bayan. That was the story inside the penthouse. Sige pa, Claro. Claro, kaya mo yan. Kahit na hindi ka jumijigas, kaya mo yan. Yan ang maharahil ang mga tinuturan sa loob ng penthouse. Naging mistulang grupo ang nangyayari dahil sunod-sunod silang na pinag-tsuktsak ni Claro. Ayan na. I'm coming home. Dan, 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 dan. Yan ang mga sigaw nila. Yun nga lang, malimit na nang lalambot ang putotoy ni Claro. Mahiyain ang totoy. Mahiyain ang putotoy ni Claro. Shy ako. Yun marahil kung makakapagsalita lang ang putotoy, yun marahil ang kanyang sasambitin. Kaya nakalbo tuloy ang isang babae. Teka lang. Okay. Ayan. Yun nga lang, ayan. Naging misulang, yun na nga. Yun nga lang, malimit na nanlambot ang putotoy ni Claro. Dahil marahil sa dami ng pulbos na ginamit niya, o pagod siya. Gaya ng sinabi ni Mabel, tumuloy hanggang madaling araw ang pagtitipon. Nang magsimulang tapusin ni Claro ang pribadong pagsasalo sa Kipay-Labu nila, kahit na hindi siya nakaraos sa kanilang pagtsutsubat-tsutsu, nagpasalamat siya sa kanilang tatlong babaeng dahil sa pagiging nakaaliw na kasama bago hinatid sila palabas ng kanyang security. Agad umuwi si Mabel sa kanyang bahay at sinuot ang kanyang wig. Teka Mabel, teka lang. Dali lang ha. Alright, ayan, sinuot na ni Mabel. Mukha ka ng Mabel bro ha, oh. Siyempre, ganun talaga. Pag nagipag-tsubat-tsutsu ka, gagulo-gulo ang buhok mo. Anyway, agad umuwi si Mabel sa kanyang bahay at natulog dahil sa sobrang pagod. Pagising niya, nakita niya na meron siyang halos 300,000 piso
o 300,000 pesos. Napakatindi ng hiya at sama ng loob ni Mabel sa nangyari. Dahil dito, ikinuwento ni Mabel kay Buknoy ang nangyari at ang ginawa ni Claro noong Setyembre 2025. Sinabi ni Buknoy na lubos siyang nagulat. What? Homie, what? Nag-OG kayo? Nagulat dahil may iba pang mga babae na kamakailan lamang ay lumantad tungkol sa mga pagtitipon ni Claro. At kung paanong ang mga kababaihang ito ay nakaranas ng parehong pinagdaanan ni Mavil, pinayuhan ni Buknoy si Mavil na manahimik muna dahil natatakot siyang maaaring may masamang mangyari sa kanilang mga babae kung sakaling maisapubliko ang nangyari. Gayunpaman, tiniyak niya kay Mavil na kumikilos siya upang tulungan ang lahat ng aktres na naapektuhan ng iligal na gawain ni Claro. Kaya naman, ang tatlong babaeng ito ay itatabi na natin. Goodbye. The end of story ni Mavil. Yun ang kwento mga palangga sa teleserye. Okay? Sa teleserye ng ni Claro. Anyway, binasa ko lang yun Okay, wala akong kanalaman doon. Hindi ko alam, hindi natin alam kung totoo yung testimonya. Pero itong testimonya na ito, ayon sa ating informanting Juting Jahas, ito ay nakarating na sa kanilang mga kanya-kanyang abogado. Hindi ko lang alam kung ano ang plano nila. Ito ba ay pananagutin si Claro o kayang kontrolin ni Claro ang NBI, ang ombudsman, ang PNP o ang lahat ng mga establishmento ng gobyerno na may kaukulan o kaukulan, tama ba? O mga kinauukulan. Sa madaling sabi, mga kababayan, sa kwentong ito ni Claro, feeling ko apelyido niya Claro Madrid. Claro Madrid Ravioli. No, bigyan natin siya Claro Madrid Ravioli. Ganun na apelyido. Baka si Claro is ano yun? Italian. Right? Barkadahan. Pero okay, ganito kasi. Ganito kasi ang kwento dito, mga kababayan. Hindi ko to alam. Okay, disclaimer. Hindi ko alam kung itong kwentong ito, kasi alias lang si Mavil. Okay? Alias lang din si Claro. Lahat yun alias. Okay? Lahat yun alias. Okay? Lahat yun alias ang kanilang, tinago natin yung mga pangalan nila. But ganun pa man, ayon sa ating informante, ito daw ay nakarating na sa kanilang mga abogado, ang kanilang ireklamo. Ang tanong lang natin, ipupursue ba ni Mavil itong mga na-witness niya na siya ay pinilit na makipagtalik kapalit ang mga salapi? Ang question ay salapi ba ito ng bayan? At kung itong cabinet secretary na ito, di umano, ni Bangag, okay, na sumisinghot every day o sumisinghot kung kailan niya gusto, di ba? Dapat siya managot. Alam niyo, kayong mga kinaungkulan, kayong mga pulis na support, kayong mga sundalong support, alam niyo na ang mga kwentong ito ay posibleng may katotohanan. Pero ako personally, kasi binanggit ito sa akin ni Cathy, ang pangalan ni Clarong tunay, na pag-usapan namin ito talaga noong kami ay nagbablog, isa ito sa tinanong namin, ito daw ay talamak. At ang kapatid niya ay nadiskaril dahil din sa pagsisinghot. So, it runs in the family, ang kanilang pagsisinghot. Alright? So, hindi ko alam kung anong pangalan ng kapatid. Siguro, sila, baka 12 silang magkapatid, 1 dosena sila, yung isa nagsisinghot, kaya nagurgur or whatever. I don't know. I'm not sure, darling. I'm not sure.
Pero hindi natin alam yung kwento, okay? Hindi ko alam kung ipupursue pa ba ni Mavil ang kanyang reklamo kasi ayon sa kanya, galing siya sa mahirap na pamilya. 'Di ba? Natatakot siya. Okay? Pero may senaryo sa penthouse, yung kwento kahapon, sino yung character natin kahapon? Nakalimutan ko na yung pangalan. Si Delilah. Ang kwento ni Delilah, 'di ba, halos pareho. Lagi siyang may hawak na bungkus ng pera at may yung plastic-plastic. Feeling ko, yung kinakwento ni Delilah na may kasamang babae na nakalimutan niya, etong mga to. Si Delilah at itong si Mavil, eto din yung mga nakasama nila. Kaya naman siguro galit na galit, okay? Galit na galit talaga itong si Claro sa mga lumalabas, ano? Sa mga lumalabas na issue. So, but I don't know kung totoo ito ang mga pinagsasabi nila kasi nga wala naman tayo dun sa orgy. Hindi naman tayo kasali doon at saka hindi naman natin gagawin yon at saka never ever nating gagawin yung pagsisinghot, di ba? Sa pagsisinghot ng pulburon. So, ano ang pinapakita ng kwentong ito? Whether true or not, ano ang pinakita? Kung ito ay katotohanan, excuse me, hypothetically, kung ito ay kwento ni Delilah at kwento ni Mavil, okay, na itong si Claro ay ganito na lang, mamilit ng mga kababaihan para pasinghutin niya. At siya mismo ay sumisinghot. Okay? At gusto niyang maggrupo-grupo ng tsuktsakan ng mga kababaihan, tapos gusto nila maggrupo-grupo din sila. Pero yun nga lang, yung kanyang pitoy ay nanghihina na. Okay? Kumuluntoy ang kanyang pitoy at hindi nakayanan dahil ayon sa kwento, maaring siya ay pagod na or nasobrahan na sa pulburon. Mga kababayan, ang tagal-tagal ko nang kinukwento to sa inyo. Okay? Tungkol sa mga grupo-grupong tsuktsakan. Kay Bangag, 'di ba? At now itong si Claro, pero yes, as Spat, mas swerte talaga si Buknoy. Yung bugaw ay si Buknoy. Ganun ba talaga ang kitaan ng bugaw? Uy, yung jugaw na vlogger, ganun ba? Yung jugaw na, may jugaw na vlogger, ganun ba? Grabe naman yan, kaya pala siguro maraming pera. Imagine mo, ang singil 1 million, kalahating milyon yung sa kanya. Walang kahirap-hirap, hindi siya nahawakan, hindi siya na-tsuktsak. Kasi mga kakababae, huy, kayo mga babae, shout out sa inyo. Kung meron kayong mga jugaw, pwede ba bigyan nyo lang sila ng 10%? Nakapal naman ang mukha nila. Diba? O sige, 20%, okay na. O, sa inyo, 80%, yung kipay nyo ang nahihirapan. Tapos pinapasingot pa kayo ng pulburon. What the heck? Diba? So, I don't know, hindi ko alam. Wala naman tayo sa negosyong wala naman tayo sa negosyo ng pulboronic at saka jugaw na yan. So, alam mo hindi ito nakakatawang kwento sa totoo lang. Ito ay larawan ng inyong gobyerno. Ito ang bangag. 'Di ba? Na wala silang ginawa kundi gumastos ng pera ng bayan. Sabi ko, wala naman talaga tayong pakialam kung consensual naman yung tsuktsakan nila. Kung gusto nila magtsuwa-tsuchu ng ganyan, wala tayong pakialam dyan. Gusto na magpakalaswa, 4, 5, 10 sila, isang pisot, wala tayong problema doon. Kung yun ang gusto nilang practice sa buhay nila. Okay? Ang sa atin dito, yung pulburon na bawal sa batas. And also, kung ito nga, siya nga talaga, ito yung cabinet secretary ni Bangag, ay Jutang Ginemes. Hawak niya ang pera ng bayan. Hawak nila. Okay, si ito ba ang gusto niyong mamuno sa inyo? Habang kayo ay nag-i-enjoy lang sa baha, tinitiis ang baha daw na hindi naman umabot sa tuhod, sabi ni Bangag. At kasalanan yung mamamayang Pilipino kung bakit nagkaroon ng baha. At kayo pa ang sinisi ng mga bangag. Ano ang take ninyo sa istorya ni Mavil, mga kababayan? Dapat bang betayin ito? Yes, kaya no wonder ang mga pulburon na mga nahuhuli, yung nahuli sa alitagtag, ay hindi na natin nalaman kung ano na ang update. At hindi na rin natin alaman kung sino yung driver na yun.
na nagmaneho ng pulburon kasi nga maari ang pulburon ay dineliver na sa Malacanang. Ganyan katarantado ang gobyerno ninyo. Okay? Doon naman sa mga Betamax star, buhay nyo yan. 'Di ba? Pinili nyo yung landas. Alright? Nasa inyo din yan kung itutuloy nyo ang laban nyo o hindi. Kasi pera-pera lang, 'di ba? Pera-pera lang kayo. Kasi kung talagang may pagmamahal, I don't think na may pagmamahal sila sa bayan, yung mga ganitong klase. Iniisip lang nila para sa personal nila. Alam mo naman ang mundo ngayon, very materialistic. Nainggit sa kapitbahay, nainggit sa kapwa niya artista. Nainggit yung isa, nagpa-susubels. Kasi maliit lang, parang gamunggo lang yung susubels niya. Kailangan niya magpalagay ng susubels o kailangan niya bumili ng ganito, ng mga material things. At the end of the day, mga kababayan, it's your life. I mean, ikaw, Betamax, who's that? What's your name? Betamax Delilah and Betamax Maville, you know? It's your life, pero I don't know, baka kinausap na kayo kasi baka gurgurin kayo o baka baliktarin kayo. Yes, tisoy daw si Claro. That's the clue, sabi ni Roland. Si Claro ay isang tisoy at mukhang Bugs Bunny daw yung ngipin. Sino yon? Hindi ba yun yung tatanggalin ni PRRD yung ngipin? Hindi naman yun, ano? Hindi naman, wala naman pwesto sa government yon. Nandyan sa Maleta Gang. Right? I don't know kung lalantad sila. We'll see. Pero hindi rin natin alam kasi hanggat hindi pa naiimbestigahan, sabi ko nga, kahit naman imbestigahan yan ng NBI, wala rin yan. Kasi magkakasabot yan sila. Right? Kahit anong imbestigahan yan, i-cover up lang yan. So kung ako sa inyo, Delilah, Maville, sana may nakuha kayong video. I-send nyo sa akin. Papasabugin natin ng bonggang-bongga. Right? Ilabas nyo yung video kung meron man. O shout out ha sa mga ginujugaw ha. Pag nakipag-chuba-chuchu kayo, pag gusto nyong idiin niya mga yan, gumamit kayo ng strategiya. Kailangan may ebidensya. Kasi although this is testimonial, hindi naman natin alam kung ito bang mga testimonya ay naganap talaga. You know, we're not really sure, darling. Pero kung meron sana tayo mapakita, may parinig na audio, na boses ni Claro, at may makipakita tayong video, di mas bongga, di ba? Ipapaviral natin. Pero bawal kasi yun eh. I-send natin ng privately o i-email natin. Di ba? Parang love bug. I-email natin sa lahat para makita ninyo kung talagang hindi tumigas yung pototoy. Kasi mahirap naman sasabihin ni Delilah at ni Maville na hindi na to sumitigas yung pototoy niya kasi baring pagod siya or sabog siya or what. Pero kung meron sanang snapshot, chuk, or video na gumaganon-ganon, tando-tando, diin ka makadto. Tando-tando, diin ka makadto. Tapos sabihin ng pisot niya, ganon, di ba? Hanggat wala tayong makitang ebidensya na yung pototoy ni yung pototoy niya ay hindi tumitigas, hindi tayo maniniwala. Kasi malay ba natin, baka sinabi lang ni Mabel yun, dahil naboboisit lang siya. Pero kung mayroon Mabel, sa susunod, pag may kliyente ka, pag hindi na tumitigas mo, ang gagawin mo, hawakan mo yung pototoy, tando-tando, diin ang bukid, tapos pag gumanon si tando-tando, ibig sabihin, titigas yun. Pero pag gano'n mo, tando-tando, diin ang bukid, ibig sabihin, makikita na namin yun kung talaga tumitigas or hindi. Right? Pero mga kababayan, dapat matigil na tong, yes, Josefina, dapat talaga ma-stop na ang kawalang hiyaan nila, ang kalaswaan nila sa ating bayan. Si Bangag, si Marcos Jr., ina-announce talaga natin. Nasabi ko sa inyo pa ulit-ulit na si Ferdinand Marcos Bangag Jr. ay isang addictus. Ayan. Alam mo kung bakit? Kasi pina-authenticate ko yung video, may pinakita ko sa inyo. Pero ito kasing si Claro, wala pa akong video, kaya hindi natin masabi na totoo ba. Pero tignan na natin yung mga manifestations ni Claro. Di ba? So, imagine nyo, sabi ko nga, kawawa ang bayan. Okay, we have to be realistic.
alam naman natin na hindi lang sa panahon ni Bangag may mga nagtsutsuk-tsakan. Sa lahat ng panahon, 'di ba? Panahon noon pa, panahon ng lahat ng presidente, isama na sa panahon ni PRRD, kaya ngayong may jugaw nga na pinanganak na ano din na active nung panahon na 'yun, 'di ba? Na nagjujugaw pa nga siya sa Congress, kaya kilalang kilala din siya. So anyway, ang problema kasi, wala naman tayong problema kung magjugawan, magbugawan, magtsorbahan sila. Ang problema kasi natin, mga kababayan, pera ng bayan at merong sangkot na illegal na pulburon. Bawal itong pulburon na ito at namumuno sila sa bayan natin. At kung sila yung may hawak ng pera ng bayan. Tapos habang kayo ay lubog na lubog sa baha, kaliwat kanan ng krimen, kaliwat kanan ng kahirapan, mataas ang presyo ng bilihin, at okay lang sa inyo yung mga, may na-ready tayong dramatization, na okay lang yung sa inyo yung ganito, yung mga nalulubog kayo. Okay lang sa inyo yung ganyan. Teka, wait ha. Habang sila ay nagpapaldo, nagbabayad sa mga jutang ginina, okay lang sa inyo yung ganyan. Hindi na kayo makatawid. Di ba? Yun eh. Yun kasi yung problema. At okay lang sa inyo. Si kuya, naglilimas ng baha. Ng mga ganyan. Di ba? Tapos sila, nagbabayad ng mga girl lalo, ginagastos ang pera ng bayan. Saan kayo pupulutin? Kaya si Maharlika, ngayon ako, paaraw-araw na lang na nagsasalita dito, tapos magsisinungaling at ang iyong bangag. Si Bangag, tingnan mo, tatawa-tawa pa sa kanyang interview tungkol sa baha. Okay, wait a minute. Asan na yun? Tatawa pa. Certainly, just look at it. Teka, ulitin natin yung hayop. Teka, 15 seconds na to. I wouldn't call it a garbage. Yeah, it certainly is. May salted. Tanong siya about the certainly, look at that. Okay lang sa inyo yan. Samantalang sila, after na mag-optics, kunyari bibisita sa baha, babalik na sila sa kanilang mga penthouse, babalik na sila, nakaready na yung mga masasarap na pagkain, nakaready na yung linya-linyang pulburon, nakaready na yung mga babae, tapos kayo, lubog pa rin kayo sa baha. Yes, Tito Bam, nabubuang na si Bangag. Pinagtatawanan. Alam mo, hindi normal na tao yan. Yung tatanungin ka sa kalamidad, tapos tumatawa ka. Anong nakakatawa? Remember yung tinanong siya nung Australian reporter? Diba? What's so funny, Mr. President? Tinanong siya about the corruption and everything. Patawa-tawa. Ito, tinanong siya tungkol sa nararanasan ninyo. Patawa-tawa. Tanggalin nyo na yan. Now na. Ito pa isang gaga. Ito pa. Ito pa isang gaga. Luzon, sa Las Piñas. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gatong. Mahigit 5 ang residente sa Las Piñas. Sinungaling. Dahil sa lagpas taong baha, hindi pinatulog ng rumah kasing baha. Sabi daw niya, kung noon ay abot mataas sa baha, ngayon ay katulad di Bangag, pareho nga silang narrative, di ba? Tapos doon pala lagpas tao na. Yeah, Sarah Ferguson. Thank you for that, Barkadahan. Yan, ito lang naman ang kwento ni Maharlika sa inyo na araw-araw nyo. Ito pa. Gusto nyo ba ganyan? Guys, ganyan po yung sitwasyon namin. Kampong kasi yan, kaya green. August 9. Sobrang libog na po yung mga tao dito. Naglalakad sila sa baha. Water lily na po yung water lily pala, hindi kangkong. Hindi Diba? Ito yung mga nangyayari sa inyo. I don't know, my darling. Lahat na nasabi ni Palangga Maharlika. Pero ang importante, narinig nyo na. Naalala nyo ba ang kwento ni Delilah? At ngayon, ang kwento naman ni Mavil. So pareho silang kwento na pinagsisingot sila, binabayaran sila ng bungkus-bungkus na pera, at pinipilit sila makipagtsuktsakan. Ang laswa, di ba? Kasi siguro yung kanyang asawa, baka wala ng... Yung kanyang jowa, baka wala ng ibubuga. Diba? May bubuga pa ba yun? Ilang taon na ba yun? Pero kasi alam mo, kahit matanda na, may bubuga pa naman siguro. Kahit matanda na yung jowa, di ba, may ibubuga? Kasi may mga nakikita dyan ako sa TikTok. Yung iba, nag-iibigan pa na mga matanda na, 80, 75, di ba? Baka naman wala na silang tsuktsakan. Di ba? Kumunat na siguro. Well, ganito kasi talaga pag addictus.
Pag adik ka kasi, kahit nga pusa titirahin mo eh. Pag adik ka, lahat ng butas baka tirahin kapag ang adik ay adik. Kasi hindi na nagpa-function yung brain. Right? Sabi ni Nessie, 72 na. 72 na ba siya? Sino yun? Neri, 72 asawa niya. Akala ko bata pa yun. Akala ko mga, ano pa lang, mga 95. Baka yung jowa niya mukhang dates na. Ha ha ha, sabi ni Eloy. So ganun pa man, ganito kababoy ang gobyerno ninyo. Kaya dapat kayong magalit sa gobyerno yung bangag. Pero I don't think na itong dalawang babaeng ito ay lalabas sila at maninindigan, baka matakot nga sila. But who knows? Kasi mukhang may mga huro-huro na babaliktad eh. Okay? Mukhang may huro-huro na babaliktad. Meron pa tayong part 3. Tatlo kasi silang babae. Si Delilah, si Mavil, at si... hindi ko pa alam kung anong pangalan nito tomorrow. At pag-uusapan natin yon. So, in-report ko lang sa inyo. Kayo na bahala mag-transcribe. If you want to echo, o i-vlog ninyo, o isulat ninyo, go for it. Basta, ang sinasabi ko lang, ayon sa ating shooting jahas, ito ay nakarating na sa kanyang abogado at tinitignan kung ito ba ay itutuloy nila or what. So, I hope na gustuhan ninyo ang kwento ni Lola Bash. Gusto niyo ba lagi gano'n na yung kwento natin? Di ba? I'll tell you something. Nung ako'y college days, may kwento tayo, di ba? Nung ako'y college days, nanalo kami. Flat 1 yata ang grade. Hindi, flat 1. Yeah, mataas ang grade namin sa radio drama. Di ba? Communication arts ako. So, hindi ko makalimutan to. Ito kwento para other side ng buhay natin. So, college days, working student ang lola ninyo. So, meron kaming radio drama. Meron kaming mga advertising class, mga ganyan. Gagawa ka ng sarili mong commercial, newscasting, broadcasting. Then, isa yung radio drama. So, gagawa kayo ng drama. Magandang umaga sa'yo. Di ba? May mga ganon. Gagawa ka ng teledrama. Yung parang katulad sa DZRH. Di ba? DZRH. Di ba? Yung mga drama. Ang mga kwento ni Chadeli. Di ba? May mga ganon. So, gumawa kami ng radio drama. Working student ako noon. At lagi akong busy sa buhay. Sabi ng mga kagroup ko, hoy, sabi ganun, Claire, ano ba gagawin natin? Punyeta, sabi ganun, trabaho ko ng trabaho. Ayaw mo sumama sa practice. Sabi ko, kaya natin yan. Okay? Kaya natin yan. So anyway, yung mga classmate ko, nakwento ko na yata. Okay? Yung mga classmate ko, ay ba rin yung acting class ko. Ito, advertising. Is it advertising class? Basta may radio drama kami. So acting kami. Ang inacting namin, nakalimutan ko na, pero I remember, nag-iba-iba kami ng boses. Meron doon isang klase, di ba may mga show dati sa, I think that was ABS-CBN. Nag-iiba-iba kami ng boses. Ang galing-galing namin umarte lahat. I forgot exactly kung ano na, pero meron akong award dyan. Okay na nakatago. Nag-number 1 kami. Kaya galit na naman yung mga kagrupo namin. Kasi itong grupo ni Maharlika, hindi naman nag-aaral. Di ba? Hindi naman nag-aaral. Hindi naman siya nag-e-effort. Walang ka-effort. Nanalo kami at may premyo kami na 800 pesos. Hindi ko malikalimutan yon. So yung pinanunan naming 800 pesos, pinang-gimmick naming magkakaklase. I think, yun nga, pinang-gimmick namin, pinainom namin ng mga juice and everything sa college days. Ano? Saya, no? Sa balikan ng college days. So anyway, yun lang. So siguro may talent tayo sa radio drama. Andiyan na ako. Lalabas na ang mga tubig. Papunta sa rekto. Di ba? So may mga ganyan. Gusto ko nga gawin yun mga drama-drama. Kaya lang, kaya ko pa ba yun at this level? Gusto ko yung mga ganun, igagawin ko ng drama yung mga demonyong ito. Kaya lang, effort talaga yun Gagawa ka ng mga sound effects. Sino yung sister mo, Palangga? Barkadahan forever. Okay, si Shirley. Yes, Shirley, sinong sister mo? Para maalala ko yung name niya. Barkadahan forever. Yes, Palangga. Ate mo, dula-dulaan, Ang ganda, di ba? So, kaya abangan niyo tomorrow ang panibagong dula-dulaan. At meron nga akong script na ginawa dati. Di ba, gagawa din kayo ng telenovela. Ang title yata ng script ko,
Karugtong ng nakaraan. Gawin ko kayang pelikula yan. Karugtong ng nakaraan. Yung mga nakaraang buhay. 'Di ba? Nakaraang buhay mo, tapos may karugtong pala. Akala mo puro kalbaryo, tapos maganda pala yung karugtong. Sinong name ng classmate mo, Palangging? Bago ako mag-chuba-chuchu, magbati muna tayo. Diana Kindaman, si Marzel. Aha. Ahar na ba kita, Marzel? Nasa ka ba, Marzel? Si Eloy matawa ng tawa. Si Rebecca Ugata, natatawa din sila. Ayan, si Inday Raquetera, nalubog na sa baha ang buong Luzon. At natutuwa pa ang bangag. Jutang Genemes na yan. Tama ka, Inday Raquetera. Si Romantic Moon. Sabi ni Techwork, may something talaga kay bangag. Lloyda Lasas, yes. Ay, nako. Si The Apricot, gago talaga ang bangag. Corrected by, o nga, palangga, no? Sobra ang nakakagimbal. Alright? Watching from Hong Kong. Si Rose La Chica and Sambuanga. Marcel, sa Sambuanga ka. Abi ko, ari ka na di. Okay? Si Josepina natatawa. I love you too, Neriza. From Salt Lake City. Keep going, madam, sabi ni Valentina. O, sa lahat ng mga gustong mag-cruise, ha? Ayan na, ako na ang inyong travel advisor. Legit ito, mga bakula. Okay, legit ang lola ninyong travel advisor. Kanya may 3 na nag-inquire sa akin. From Hawaii, from Canada, tapos yung isa from California. Dito lang siya. Alright, so sana matuloy yung magpabook na kayo ng bonggang-bongga. Nasaan yung email ko? Wala na naman email ni Maharlika. Lagi na lang nawawala. Ayan, mag-email kayo sa akin, maharlika@protonmail. If you're interested. Sa Sydney, may cruise dyan. Magpabook ka na, Army. Magpabook ka na ng bonggang-bongga. Peng Morase, MSB from Japan. Si Peng from Japan. From Utah. Wow, si Palangga. Kumunat na. Alin? Ano yung kumunat? Diloyma. Diloyma, ano yung kumunat? Malala na yung sakit ni bangag, sabi ni Jenny. Linunga, Jenny, sana magurgur na yan. Sana pumantay na yung paa niya ng matapos na. Anyway, highway, I'll see you again later. Sana gusto niyo ang kwento. Gusto niyo araw-araw tayo magkukwento. Yan, magagawa ko ng script para araw-araw tayo magte-telenovela. Gagawin ko na lang siguro ng script yung lahat ng mga kaputahan ni. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng MTEL News PH. Payag ni Ombudsman Boying Rimulya. Breaking news. Sisilipin ni Ombudsman Boying Rimulya ang mga listahan ng infrastructure projects na isinumiti ni DPWH Yosek Bernardo kay DPWH Secretary Manuel Bunuan para kina Senator Ruben Padilla at Senator Bongo noong 2025. Kapansin-pansin na napakabilis ng gagawing aksyon ni Ombudsman sa pag-imbestiga ng mga nasabing project, gayong katatapos lang tumistigo si Bunuan sa Sandigan Bayan ngayong araw. Sabi ni Rimulya, kailangang silipin yung list of infrastructure projects that DPWH Yusek Bernardes submitted to Bunuan. Alam ng taong bayan na wala tayong kinikilingan kahit mga senator bayan. Bumelta naman ang mga netizens, hindi naman halata ang mga umano'y kaganapang pagkilos ng Sandigan Bayan, Ombudsman, DOJ at iba pang law enforcement agencies na tila synchronize ang paggalaw ng mga sangay ng gobyerno pagdating sa mabilisang investigasyon sa malawakang korupsyon, ang flood control. Ayan. So, mabilis pa sa alas 4. Congratulations po. Pasalamatan natin ang Ombudsman sa sobrang sipag, galing at iba pa. Basta Duterte, imbestiga kagad. Tingnan natin itong nag-react ha. $8,000
8,900 ang nag-react. 8,600 ang tumatawa. 147 lang ang nag-like. 116 ang galit. So, wala na, galit at tinatawanan ng taong bayan itong mga ganitong pahayag ni Boying Rimulya. Comments. Mauna pa itong dalawa, Padilla and Bongo, kaysa kay Cheese at Joel. Agree ako niyan. So, hindi halata, no? Yung pattern. Grabe. Sobra ang galawan na ito. Garapala na. Sige lang, may hangganan din ang lahat. Ang bilis ng pagsusuri at pagkaso sa mga kalaban, pero yung kakampi na may mga maleta, absuelto kagad. Cooking show na naman ni Mr. Bendelo. Walang kinikilingan, mas tinitigan lang. Nabanggit si Migs, para di mo yata nabanggit. Oo nga. Migs Subiri, binanggit din ni Bunuan. Kakampi. Si Robin lang at saka Bongo ang nadinig. Subiri, baliwala. Meron, kita naman pagkalaban mabilis. Mauuna pa mahinog na kaso basta kalaban. Walang kinikilingan, malita ang protektahan. Halatang galaw ni Boying, nagsumiti lang ng list ng projects. Ang tanong, pinondon ba ni Bunuan? Oo nga. Listahan lang yan. Kitang-kita sa reaksyon ng mga tao na marami pa kayong napasaya. 8,900 ang nag-react, 8,600 ang napasaya. Talagang nagbibigay saya talaga ang ating ombudsman. All around ang kanyang serbisyo. Hindi lang pagsampa ng kaso, pati na rin ang pagpapatawa. Malamang pinakamalaki ang nakuhang malita. Hindi naman legit na broadcaster tong balita na ito. Magugulat ba kami? Walang kinikilingan. Ito talagang nakikita na natin. Uubusin itong mga minority senators. Si Subiri, posible ring imbestigahan yan eh. Bakit? Kahit nasa majority. Kasi posible si Subiri, boboto yan ng acquittal or abstention dahil kakandidato siyang governor sa, yun ang bali-balita, kakandidatong governor sa Bukidnon. Duterte country ang Bukidnon. So paano nila ngayon ma-pressure si Subiri na bumoto ng conviction? Di imbestigahan mo. Kaya yung tatlong binanggit ni Bunuan, Subiri, Bongo, and Padilla, baka diskarte ito para ma-pressure sila na bumoto ng conviction ni BP Sara. But tingin ko, itong dalawang ito, Padilla and Bongo, bahala na anong mangyari sa kanila. Handa, lalo na si Robin Padilla, sanay galing na nga sa munti, bilibid. Sanay na yan makulong. Kaya hindi mo na kayang takutin si Robin Padilla. Maninindigan yan, parang Jingo Estrada rin, may prinsipyo. Si Bongo, hindi ko lang alam dahil parang hindi sanay sa hirap ito. Baka bibigay, I don't know. Kailan kung loyalty niya sa mga Duterte ang pag-usapan, hindi mo rin matatawaran. Si Subiri, political survival ang nakataya sa kanya.
Palagay ko, hindi rin nila kayang takutin si Zubiri. May paninindigan din yan. Hindi nila hawak sa liig si Zubiri, kaya ganyan. Isinama nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon.